Hello! Ayan. Magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, it's 1 o'clock in the afternoon dito sa Pilipinas. So, ayan, matapos mangyari ang ng Senate kahapon kay Senator Amy Marcos, ito na naman, hindi na natapos ang mga political agenda ng mga taong ito. Nakita nyo ba ang sagot ni Chis Escudero, ni Senate President? Na hindi daw yan at mali ang paggamit ni Senator Amy Marcos ng sarili niyang political agenda o yung ginagawa niya. Alam niyo, first and foremost hanga ako kay Senator Amy Marcos. For what reason? Dahil naging independent siya. And beside, talagang ang lang niya is lumabas yung katotohanan. Either nakaano yung sarili niya sa mga BBM at sa mga DDS. Pero tingnan mo, still, she want to know the truth. She want to know the truth and at least inform everybody kung ano talaga yung nangyari at nangyayari. At ano yung ginagawa ng administrasyon na secrecy. Kasi wala nang transparency, secrecy na ngayon lahat no? Now, dapat si Chis Escudero bilang senador, putres, kino-contempt nga nila yung mga vlogger, kino-contempt si Roque, kino-contempt lahat. Bakit hindi contempt yung mga secretary, undersecretary ng Pangulo na hindi pag-attend sa patawag, 'di ba? Ng Foreign Relation Committee. What is this? Ano to, pilitan? Hello, Chis Escudero. Senador ka, hindi ka administration senator. Senator ka at inihalal ka ng taong bayan. So taong bayan dapat ang pinaglilingkuran mo at iniisip mo. Hindi ko ano yung makakabuti. Ang problema sa'yo, baliktaran ka. Wala kang paninindigan. Ito, opinion ko lang yan kay Chis Escudero. Nakikita ko na lagi siyang playing safe. Walang paninindigan. Hindi niya alam paglaban yung tama. Nakatulad ng ginagawa ni Senator Amy Marcos. Ngayon, pinagbibintangan niya na may political agenda o may na political si Senator Amy Marcos. Hello? Wala nga nag-initiate sa inyo para malaman ang totoo sa ginawa nila kay PRRD. Kundi si Amy Marcos lang. Walang nag-initiate sa inyo, wala nga nagtanong, ultimong media. Wala nga nagtanong na media. Pinabayaan lang na ganun lang. Kung hindi kay Senator Amy Marcos, hindi natin malalaman lahat na lahat pala ito ay kagagawa ng administrasyon. Na noon pa pala ay may ginagawa ng administrasyon at ang administrasyon ng gumastos na galing sa pera ng bayan. Come on, Chis Escudero. Akala ko pa naman magaling ka. Alam ko, tagahanga ka, taga-suporta ka ng Marcos. Pero huwag mong kalimutan, kahit tayo ng mga taong bayan. Taong bayan ang una, hindi ang Marcos. Nako-contempt nga lahat, diba? Kinontempt nyo nga pati mga vlogger, si Roque, kung sino-sino, kinokontempt nyo lahat, diba? O bakit ang mga sa undersecretary, bakit hindi pwede makontempt sa hindi nila pagdalo at sa legislative? Come on. Aid of legislation. Anong meron? May kinikilingan? Natatakot kayo? Ano ba meron dyan sa unity nyo? Unity na pagkakaisa ng korupsyon, ng pagtatago ng mga ginagawa ng bawat isa, ng secrecy ng bawat isa? Alam nyo, nakakalungkot lang Ako talaga, Chis Escudero, napakatalino niyan. I admire him. Pero, nung nakita ko yung comment niya ngayon kay Senator Amy Marcos, lumalabas pa na si Senator Amy Marcos ang may hidden agenda. Alam nyo, I owe Amy Marcos, yung kay PRRD. Kasi, siya lang yung nag-stand to tell us the truth, to know us the truth. Diba? Otherwise, sino? Kung walang Amy Marcos na nagtayo at nagtanong at nagpakaano, sino ang tatayo para sa Pilipino? Sino ang tatayo para sa atin? Sino magtatanong? Wala, lahat nakatunganga. Tapos ganyan pang gagawin mo, Chis Escudero? Para pagalitan mo pa si Senator Amy Marcos? Sino ka? Taong bayan na protektahan mo, hindi ang administrasyon. Lagi kang playing safe. Pero kitang-kita kung saan ka pumapanig. Pumanig ka naman sa taong bayan. Bigyan nyo naman ng halaga yung taong bayan, hindi yung sarili nyo.
Ay, nako, mga kapatid, ano? Tandaan nyo, tingnan yung maigi yung mga taong yan. Kung sino at ano ang kanilang ginagawa. Sino pinaglilingkuran nila, hindi ang taong bayan. Huwag nyo na iboto yung mga hindi naglilingkod para sa taong bayan. Ang iboto natin yung naglilingkod. Yung talagang nagbibigay ng ng pagkakataon sa taong bayan na maging tao. 'Di ba? At bahagi ng Pilipinas, like Amy Marcos, binibigyan niya sa atin ng katotohanan, 'di ba? Alam nyo, kung hindi dahil kay Amy Marcos, hindi natin malalaman na matagal na palang ginagastosan to ng administration. Pero lahat ng record niya, pinakita niya. 'Di ba? Lahat ipinakita niya. Kasi kailangan niya nating malaman. Karapatan nating malaman. Tayo nagpapasweldo sa taong bayan. Tayo nagluklok sa kanila. Kaya yung traidor, kayo na traidor, magpasalamat kayo dahil hindi siya traidor sa bayan. Sa dami ng mga politisyan na nakatraidor sa bayan. Pati na administrasyon, traidor sa bayan. Yan ba gusto nyo? Ang maging loyal sa isang tao, hindi sa bayan? Yung loyalty sa bayan ang importante. Na pag mali ang kasama mo, mali ang mga itama mo. Hindi yung pag mali pa, sasakyan mo yung mali. Dahil takot ka, dahil nakikisama ka. Walang ganon. Pesteng unity yan. Unity na hindi pagkakaisa yan eh. Pagkakaisa maglingkod sa taong bayan. Hindi yung pagkakaisa magsama-sama kayo sa korupsyon at sa mga hidden agenda nyo. Ay nako, Jesus Cordero. Nakakapagtaka. Kino-contempt nyo yung mga simpleng vlogger, kino-contempt nyo yung mga, pero yung mga undersecretary, ayaw nyong makontempt, ayaw nyong bigyan. Bakit? Takot kayo sa administrasyon? O kasabot din kayo sa administrasyon? Yun lang yun. Playing safe. Kahit na alam mo na tama yung ginagawa ng kasamahan mo para sa taong bayan. Walang ganon, cheese. Sayang. Sayang. Paano ba sinabi ko tatakbo kang Pangulo eh, susuportahan kita. Kasi nakikita ko doon ka lang sa tama. Pero hindi eh. Hindi na ganon eh. Mula nung naging presidente ka ng Senate, you're always playing safe. Kung saan ka magiging safe, doon ka. Hindi ganon dapat. Stand. Kung saan ka dapat tumayo. Di ba? Aya kayo para sa taong bayan. Hindi para sa mga partido nyo, hindi sa mga kasama nyo. Pakiusap naman. Tama na. Iilan na lang ang taong matino sa Senate, sa Congress, lalo sa Congress. Wala na. Iilan na lang sila Marcoleta natitira. Parang awa nyo naman, itama nyo naman ang mga nyo. Matakot kayo sa Diyos. Kahit wag na sa tao, sa Diyos lang kayo matakot. Anyway guys, binabahagi ko lang tong sakit at init ng ulo ko kay Jesus Cordero, no? Sa ginawa niya kay Senator Amy Marcos at yung na ayaw niyang bigyan, no? O tinanggihan niya yung pagbibigay ng dito sa mga undersecretary, which is supposed to be maging patas dapat. Lahat dapat kung kailangan patawag. I-contempt kung ayaw sumunod. Bakit gano'n ginawa niyo kay Laroque sa mga vlogger? Ba't hindi niyo kayang gawin sa kanila? Di ba? Yung allergy ko tuloy, dumami na. Oh. Pati sa kaloob-looban ng katawan ko, meron na. Anyway, yun lamang guys. It's a short video to share with you. Hope you guys are aware of what's happening. Doon lang tayo sa totoo. Alright. God bless you guys. Thank you.